Pangulong Bongbong Marcos ang kulang para maaprubahan ang 5.768 trillion peso proposed 2024 budget. Matapos itong i-ratify ng Senado at Kamara. Nasa frontline ng balitang yan, si Bean Los Baños. Niratipikahan na ng Senado ngayong araw ang panukalang 5.768 trillion peso sa national budget para sa susunod na taon. Tanging si Senator Coco Pimentel lang ang tumutol dito. Sa bersyong ipapaapruba kay Pangulong Bongbong Marcos, tuluyan ang ibinasura ng Bicameral Conference Committee ang naunang hininging confidential at intelligence funds ng ilang ahensyang walang kinalaman sa seguridad ng bansa. Kabilang ang Office of the Vice President at ang Department of Education na parehong pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Hindi na rin ibinalik ang 300 million pesos na confidential fund ng Department of Information and Communications Technology. Pinatunayan nila na walang mangyayari katulad ng haka-haka na may mangyayari sa BICAM na maibabalik ang confidential funds. Na-sustain ho natin yung kagustuhan din ng ating mga kababayan na iwasan na po itong confidential controversial fund. Sa security agencies, inilipat ang mga tinapyas na confidential at intelligence funds. Sa kabuuan, mahigit 9 billion pesos o 2% ng panukalang budget ang confidential at intelligence funds sa susunod na taon. Sang-ayon naman daw ang House contingent sa panukalan ni Senator Risa Ontiveros na ipagbawal ang paggamit ng contingent fund para sa CIF. Pwera na lang daw kung ipacertify as urgent ito ng Pangulo. Parang naging ugali na ng dumaraming civilian agencies humingi ng CIF na dapat pakaunti ng pakaunti hanggat maiwan na lang sa mga civilian agencies na mayroong mandate at expertise either sa national defense or sa public safety. Kung noong nakaraang 3 taon, nakasentro ang budget ng ating bansa sa pagresponde sa pandemya, sa darating na 2024, nakatuon ang budget ng gobyerno sa paglaban sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Gayun din ang pagkakaroon ng murang pabahay at pagprotekta sa ating claim sa West Philippine Sea. Dahil dyan, dinagdagan ng higit 3 bilyong piso ang pondo ng Philippine Coast Guard at higit 8 bilyong piso naman sa Department of National Defense. Primary motive para effectively maitaguyod ng ating mga frontline agencies yung national interest sa buong maritime zones ng Pilipinas at syempre urgently sa West Philippine Sea. Target ipaaproba kay Pangulong Marcos ang 2024 national budget bago siya bumiyahe papuntang Japan sa December 15. Nagbabalita mula sa Frontline, Bean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.